Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Kumusta ang lahat? Muli, nandito naman po tayo sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre, bago po natin ito umpisahan, nais ko munang batiin ang aking lahat ng supporters sa aking YouTube channel at sa aking FB. Kaya big shout out sa ating Team Kapuso na nandyan po ang ating Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Arnel Plaza, at syempre Sir Freddy. At syempre, supportahan po ninyo ang aking kasamahan dito sa bahay. Isang vlogger din. Pinoy Firearms Instructor. At syempre, si kapatid ROC, Out of the Box. Sir Erwin Panganiban. At syempre, sa aking mga kaklase sa high school, ang Achiever 93. At syempre, sa aking club, Kuwait Maharlika Eagles Club. Kuwait Maharlika Ladies Eagles Club. At syempre, sa ating mga kaibigan pa dyan sa FB, shout out. Kay Bro Arnold Abaristo. Kahit ako'y busabos. Bro Arnold Castillo. Ma'am Janet Salazar. At sa lahat ng mga supporters at followers dito sa aking channel. At ngayon, meron naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Juliet. Kuya, isa rin po akong masugid sa iyong tagapakinig. Dito sa iyong palatuntunan. At maraming salamat sa pagbasa nitong aking kwento ng buhay. Kuya, 3 lang po kaming magkakapatid. At ako po ang pangatlo. Mahirap ang buhay namin noon. Dahil ang aking tatay ay minsan may trabaho, minsan wala. Kaya naranasan naming one day, one eat. Hanggat dumiskarte ang aking nanay noon sa pagtinda ng mga gulay. At dahil doon natustusan ang pag-aaral namin. Pero ang aking kuya at ate hanggang elementary lang po sila, kuya. Dahil noong nag-high school na sila, hindi na nila natapos ang kanilang pag-high school dahil nag-asawa sila.
Nagalit man ang aking nanay noon, pero wala siyang nagawa. Siguro, dahil din sa kahirapan namin, kaya nagsipag-asawa na silang dalawa. At dahil doon, tumulong na rin ako sa aking nanay. Maglako ng mga gulay. Para man lang makatulong din sa kanya. Hindi naman ako matalino, kuya. Tama lang na pumasa ako sa aking mga subject. Kaya pagkatapos ng aking eskwela, lalong-lalo na pag Sabado at Linggo, tumutulong talaga ako sa aking mama. Hanggat sa nakapag-aral ako ng college, kuya. Ganon lang ang buhay namin noon. At natuwa naman ang aking mama. Dahil tinutulungan ko siya sa pagtitinda ng gulay. At yun ang ikinabuhay namin, kuya. At yun din ang dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Graduating na ako noon sa kolehiyo. Nagkasakit ang aking nanay. Kaya kami lang ng aking papa ang nagtitinda. Dahil hindi na kaya ng aking mama na magtinda pa. Sa madaling salita, kuya, malungkot ang graduation ko. Dahil bago ang aking graduation day, pumanaw ang aking mama. Kung kailan matatapos na ako, doon naman siya bumigay. Kaya naglakad kami sa stage ng aking papa na wala ang aking mama. Masaya na malungkot ang aking naranasan noon. Tumutulong aking luha habang naglalakad kami sa stage. Pero ganun talaga siguro ang buhay, Kuya Kalbo. Kaya pagka-graduate ko, hindi na ako nagsayang ng oras. Naghanap ako ng trabaho. At salamat sa Panginoon. Natanggap naman ako. Unang sahod ko noon, hindi ko makalimutan. Binigay ko sa aking tatay. Nagtira lang ako ng aking allowance.
Kaya napakatuwang-tuwa ng aking papa noon, kuya. Kita ko sa kanyang mukha ang tuwa. Kung buhay pa sana ang aking nanay, siguro ganun din ang aking makikita sa kanya. Kaya nag-enjoy ako sa aking trabaho hanggat sa nakapag-ipon ako. Hanggat dumating ang isang lalaki sa buhay ko. Siya ang unang nagpatibok sa aking puso. Mula nung high school, kuya, hindi talaga ako pumasok sa pag-ibig. Dahil ang goal ko na makapagtapos ako at mabigyan ko ng tulong ang aking mga magulang. Kaya first love ko ang itago na lang natin sa pangalang Romel. Sa madaling salita, kuya, umabot ng 3 taon ang aming relasyon. Hanggat sa napagplanuhan namin na mag-asawa. At hanggat sa nagkaroon kami ng 2 anak na puro babae, kuya. Masaya ang aming pagsasama. At lalo na nang lumaki ng aming mga anak. Pero, iwan ko, kuya. Nagkaroon ng babae ang aking asawa. Napakasakit ng aking naramdaman. Sa haba ng panahon ng aming pagsasama, ang akala ko hindi siya iibig sa ibang babae, pero nagawa niya, kuya. At ang masaklap pa nito, sumama siya sa kanyang babae, iniwan kami ng 2 naming anak. Kaya ang hirap ng aking naramdaman noon. Mag-isa kong pinalaki ang 2 naming anak. Hindi siya nagbigay ng sustento. Mabuti na lamang ay marunong ako magtabi. Kahit papaano, mayroon akong naipon na pera. Mahirap palakihin ang 2 anak ko na ako lang mag-isa. Pero kinaya ko, kuya.
Parang nanumbalik sa akin ang aking kahirapan nung ako'y maliit pa. Pero nakayanan ko. Kaya ang pagsubok sa buhay ko, alam kong kakayanin ko. Hanggat sa natapos mag-aral ang aking mga anak. At doon din, kuya, nabalitaan ko na nadisgrasya sa motor ang aking asawa kasama ang kanyang babae. Pero nung mabalitaan ko yun, parang wala akong naramdaman. Dahil siguro sa ginawa niya sa akin. Pero kung ano man ang nangyari sa amin, pinatawad ko naman siya, kuya. Matagal naman ang panahon na wala kaming komunikasyon. Sa totoo lang, kuya, 23 years na kaming nagkahiwalay. Kaya ang aking mga anak din ay may mga trabaho na. At nakapagtapos sila sa kanilang pag-aaral sa sarili kong kayod. Ngayon nga, kuya, 52 years old na ako. At never akong nagkaroon ng ibang pag-ibig. Pero itong taon na ito, kuya, may isang lalaki na nanligaw sa akin. Tawagin na lang natin siya na Mr. M. Si Mr. M, kuya, ay hiniwalayan din ng kanyang asawa at sumama sa Amerikano. Kaya 7 taon na din silang hiwalay. At niligawan niya ako. Si Mr. M, kuya, is 55. Ayaw ko siyang entertainin, kuya. Dahil nasanay naman ako sa haba ng panahon na wala akong karelasyon. Pero ewan ko ba, unti-unti ding nahulog ang loob ko sa kanya. Sa
totoo lang, kuya. Kami na ni Mr. M. At hindi ko ito itinago sa aking mga anak. Sinabi ko ito. Yan lang ang problema, kuya. Dahil ayaw ng mga anak ko na magkaroon pa ako ng karelasyon. Kaya minsan naguluhan din ako, kuya. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Dahil mahal ko ang aking mga anak. Pero mahal ko rin si Mr. M. Lagi kong kinakausap ang aking mga anak na kung maaari ay payagan nila ako na kami ni Mr. M. Pero ayaw talaga nila. Kaya minsan nagtatago na lang kami ni Mr. M. Gusto ko sana na matanggap ng aking mga anak para maging masaya ako. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila pumapayag. Kaya nakakaramdam din ako ng lungkot at saya. Lungkot dahil hindi sila pumapayag. Masaya ako na magkasama kami ni Mr. M. Kaso patagulang. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan na kung saan nakapagbigay ako ng aking kwento ng buhay. Sana marami pang magpadala ng mga kwento ng buhay dito sa iyong palatuntunan. At hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Juliet. Ma'am Juliet, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. Malungkot. Ang iyong kwento.
masaya dahil may nakilala kang panibagong pag-ibig. Pero mahirap desisyonan. Ang iyong sitwasyon ngayon. Dahil namimili ka kung saan sa dalawa. Pero sana kung marinig ng iyong mga anak. Sana pagbigyan ka. Alam kong may naibibigay silang kasiyahan sa iyo bilang isang ina. Pero hindi nila maibigay ang kasiyahan mo sa naramdaman mo. Sa naramdamang pagmamahal na matagal mong hindi naramdaman. Alam naman nila na iniwan ka ng kanilang papa. At para sa akin, dahil patay na po ang iyong asawa, ay pwede na po kayong mag-asawa. At ang asawa naman ni Mr. M ay nakapag-asawa na rin ng Amerikano. Kaya malaya na kayong dalawa. Sana maintindihan ng iyong mga anak at dumating ang araw na pagbigyan ka sa iyong hiling para maging masaya ka sa iyong mga anak at sa iyong minahal na si Mr. M. Mga kaibigan, ano po ang mapapayo ninyo? Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Ma'am Juliet? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ay magpadala dito ng kwento ng kanilang buhay at mabasa natin dito sa ating palatuntunan na walang iba. Ating balikan ang nakaraan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, sana inyo po akong isubscribe sa aking YouTube channel na June Sahay Bird. At ma-follow po ninyo ako sa aking FB page, June Sahay Calbo. At kung kayo man ay may mga kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger para aking mabasa dito sa ating palatuntunan. Muli, ito nga po pala si June Sahay Bird sa YouTube at June Sahay Calbo sa FB. Ang nagsasabing, maraming salamat at God bless us all.